napapanahong usapan. Mga kasalukuyang isyu ng lipunan. Eleksyon, media at teknolohiya. Ating pag-uusapan dito lang yan sa Sit Down Forum. Kamusta na kayo ngayon, guys? Well, ako, spend ko lang yung aking weekend with my family. Ako naman super busy sa paperwork sa munisipyo. Kami may mga paperworks din na tinapos sa Kapitolyo. Alam ko marami kayong na-encounter at palapit na ang election ngayon. So, mapu tayo na. Yan. Alam kong inip na ang ating mga manonood ngayon kung ano namang mga issue ng lipunan ang pag-uusapan natin ngayon. At ito na nga diba na banggit mo kanina na nalalapit na naman ang panahon ng eleksyon at tinitiyak nating magpaparamdam na naman ang mga kakandidato, bit-bit ang kanilang mga jingle na naglalaman din ang sarili-sarili nilang mga plataforma. Ngunit ngayong hapon, babalikan natin ang isang jingle na nagdulot ng malaking issue, ngunit tumatak sa isipan ng bawat Pilipino. Ito nga ang jingle na naging mahirap ng dating senador at tumakbo rin namang Pangulo, ngunit hindi nga lang pinalad si Manny Villar. Kung hindi niya natatandaan, panoorin natin ito. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Yan ang tanong namin. Tuloy ka ba ang isa sa amin? Nalaman mo na ba mapapag-aral ka niya? Tutulungan tayo para magkatrabaho. At ang kanyang plano ay magkabahay tayo. Si Villar ang tunay na mahirap. Si Villar ang tunay na may malasakit. Si Villar ang may kakayahan at gumawa ng sariling pangalan. Si Manny Villar ang magtatapos ng ating kahirapan. Oo, natatandaan ko nga yan. Sobrang tumatak yung jingle na yan noong 2010. Sino ba naman ang hindi makakaalala ng jingle na yan? Eh halos hindi mo na mabilang kung ilang beses ito ini-air sa TV at sa radyo. Isa pa, madali lang yung lyrics ng kanta, mababaw lang ng mga salita yung ginamit and promise na rin yun ni Villar sa ating mga Pilipino na iaako niya tayo sa kahirapan. At ito pa, napansin niyo ba na puro bata ang nasa jingle ni Villar? Well, ayon kasi sa isang grupo na the 2010 Presidential Vlog, ginamit or na-featured nila sa jingle ang mga bata to state that Villar will work para sa hinaharap na henerasyon ng mga Pilipino. Kung susuriin ang sinasabi mong grupo ay hindi kakampi ni Villar dahil nagulat sila nang i-repost ng verbatim na ang jingle ni Villar. At isa pa, pinaliwanag din ng nasabing grupo ang diskurso sa kanta ni Villar. Winning the people is the crucial to win the political game at ayon nga kay Pilario na isang pari noong 2004, ang nagpaniwala nga naman sa mga tao para iboto si Villar ay ang paniniwalang siya ang Mesiyas. Siya ang mag-aahon sa ating mga Pilipino sa kahirapan dahil kung mapapansin natin ginamit niya sa kanyang jingle ang kanyang karanasan bilang isang galing din naman sa hirap. Strategy niya talaga yun para makuha yung simpatsya ng mga tao at para mag-gain ng madaming boto. Anong kakaibang strategy to? Politikal na kapital ang tawag sa strategy na yun. Kapag napaniwala mo yung tao, siguradong dadalhin ka ng mga tao mo at i-endorse ka na nila mismo dahil naniniwala sila sa iyo. At dahil nga ayon kay Pilario, ang politikal na kapital ay nag-uumpisa yan sa paniniwala ng mga tao. Meaning, nag-establish sila ng, yung nasabing jingle nag-establish ng isang ideolohikal tsaka connection sa pagitan ng mamamayan at Villar. Joyce, yun yung tinatawag na recognition at misrecognition. Kasi kapag may recognition, meron ding misrecognition. Ang recognition ay establishmento ng relasyon sa pagitan ng dalawa o higit pang entidad o puwersa. Sa kasong ito ng jingle ni Villar, naglalayong i-connecta ito sa botante sa pamamagitan ng mga karanasan niya. Ang mamamayan ang bahala sa kanilang desisyon. Kung tatanggapin nila ito o hindi, nakapag-establish siya pa rin ito ng isang ideolohikal. Pero ang misrecognition dito ay nagaganap lang siya kapag meron ng recognition. Kumbaga, halimbawa, tinanggap natin si Villar and tinatanggap na rin natin
yung mga linis at lumis niya bilang isang politikal na entidad. Kung kaya't nagiging taga-suporta ni Villar ang mga taong tumatanggap ng mensahe. Kaya nga kung titignan natin sa pahayag ni Jamie, ang ginawa niyang kanta para kay Villar ay isang political jingle lamang. At nagtataka siya kung bakit naging popular ito sa mga mamamayan. At maipapasok din natin yung mga negosyong ang pangunahing lohika ng pagkakakitaan o tubo o yung tinatawag na advertising agencies. O nga, sabi nga ayon kay Pilario na ang politikal ay tinatawag na profesionalisasyon sa pagitan ng halalan at sa larangan ng pagtatalastas. Oo nga, sa madaling salita, ang infomercial ay siyang tagabitbit at tagamandila ng manifesto at plataforma ng kandidato. Kaya sa jingle na ito, ang nakapaloob dito ay ang pinakamundo ni Villar. At ang mundong ito ni Villar nga ay may dalawang kapanahunan. Una, ang nakaraan na kung saan nire-representa nito yung kahirapan sa mga lirikong dagat ng basura at gitna ng kalsada. At yung ikalawa naman ay ang kinabukasan na nagre-representa sa pangako ni Villar kapag siya ay ihalal bilang Pangulo ng Bansa na nabanggit naman sa linyang mapag-aaral ka niya, tutulungan tayo para magkatrabaho, plano pa niyang bigyan tayo na magkabahay tayo at may kakayahang magtapos ng ating kahirapan. Kung ating susuriin mabuti, ang konsepto ni Roland Barthes na nagsasabi, poetry is a semiological system which has the pretension of contracting into essential system. Iyan yung konseptong pag-aanalisa ng tula, ng kanta, at iba pang forma ng panitikan at ang koneksyon nito sa realidad. Ibig sabihin, ang jingle na ito ni Villar ay isa lamang instrumento para makahakot siya ng mas maraming boto. At dahil ang jingle ay nagiging semi-lohigal na sistema, nakapokus lamang ito sa mga pangako ni Villar at pag-asa ng mga mamamayan. Ito ang inaasahang magsisilbing pedestal ni Villar para sa isang perpektong modelo ng Pangulo. Makahirap, makamasa, mahusay, masipag, matyaga, at mesiya sapagkat siya daw ang magtatapos ng ating kahirapan. At dahil nga dyan, si Villar ang naging representante ng mga mahihirap o yung tinatawag na tinig ng mga mahihirap. Sa tingin ko, nakakamit na ang heights and polarization sa tuwing eleksyon lamang. Masasabi natin sa eleksyon, andyan ang kampihan, sapakatan, siraan, tunggalian, at pagkakaisa at dibisyon. Malaki ang pwersong politikal ng masa at mamamayan tuwing eleksyon. Ito ay tinatawag na realignment. Ngayon, makikita na natin ang reconstruction ng kantang Naging Pahirap ay maraming na bagong teksto. Ang Villar Pahirap ay pinaksil ni SOS noong February 6, 2010 bilang tugon sa issue ni Villar sa proyektong C5. Kaya i-welcome natin si Angelina Labsco o 09 para sa kantang Villar Pahirap. Nakaligo ka na ba sa karagatan ng pera? Araw-araw Pasko nang dahil sa kalsada. Yan ang tanong namin, kailan mo ba aaminin? Nalaman mo na bang mga pinagagawa niya? Tutulungan tayo para magmukhang gago at ang kanyang planong pagkakitaan tayo. Si Villar ang tunay na pahirap. Si Villar sa pwesto mahigpit ang kapit. Si Villar ang may kakayahan na gumawa ng pagkakaperahan. Si Manny Villar ang bababoy sa ating buong bayan. Maraming salamat, Angelina Labsco. Itong kanta na to, alam natin against to kay Manny Villar. Kung naaalala natin yung C5 Road Extension Project, issue yan ni Villar na hindi siya umattend ng session sa committee, di ba? Kaya nadagdag ito sa kantang Villar Pahirap na kailan mo ba aaminin?
Actually, ano yan, isang matagumpay na satirika ang Villar Pahirap dahil andyan ang pamamaliit ng mga salitang lunan ng Villar Pahirap tulad na dagat ng basura, pinalitan ng karagatan ng pera na tumutukoy sa kayamanan ni Villar. Meron din namang Pasko sa gitna ng kalsada, sumisimbolo sa paghihirap ni Villar. Pinalitan ito ng araw-araw Pasko ng dahil sa kalsada. Meron pang kabaliktaran ang original na imahe ni Villar na mahirap dahil araw-araw Pasko sa kanila. Dahil di umano sa mga proyekto ng niyang C5 extension, ginamit niya ang kanyang posisyon upang makakuha ng grasya sa kanyang negosyo. Nabanggit dito ang pagiging negosyante ni Villar, tulad ng sa original na kanyang planong magkabahay tayo at pinalitan naman ito ng kanyang plano'y pagkakitaan tayo. Yung original din na gumawa ng sariling pangalan, tapos pinalitan ito ng gumawa ng mga pagkakakitaan or pagkakaperahan. Pinakita rin dito ang pagiging isang agresibong negosyante ni Villar. Talaga namang halos nakasentro yung kanta sa pagiging negosyante ni Villar at paggamit sa posisyon niya upang makakuha ng limpak na salapi. Ayon sa kanta, si Villar sa pwestong mahigpit ang happy feet. Meron pa, original, si Villar ang tunay na mahirap. Binago ito sa si Villar ang tunay na pahirap. Tinuldukan din ng kanta ng si Manny Villar ang bababoy sa ating buong bayan. Itong kanta ay matuturing na politikal na rekonstruksyon ng imahinasyon o politikal na reimahinasyon. May pangalawa pang bersyon ng naging mahirap na jingle ni Villar. Ito ang naging pahirap na nilikha ni Ice de Ocampo. Para maging familiar sa atin, pakinggan natin lahat. Nakakitba ka na ba sa project mong basura? Lupa mo sa C5, ginawa mong kalsada, yan ay lupa namin. Bakit ngayon wala sa amin? Nalaman mo na bang ninanakawan ka niya? Umiwas sa Senado, yan ang kanyang trabaho at ang kanyang plano'y pagnakawan tayo. Si Villar sa talino'y mahirap, si Villar ay sa pera lang may malasakit. Si Villar ang may kakayahan, komedyante ng ating bayan. Si Manny Villar ang magtatapos sa ating kabuhayan. Ibang-iba sa original na jingle, parang may galit si De Ocampo dyan Oo nga, may binanggit pang C5 na kalsada at halos kabaliktaran talaga ito ng original na naging mahirap. Dalawa lang naman ang punto ng bersyong ito. Una ay paninira sa moral at political na entidad ni Manny Villar. At pangalawa, bilang as a whole person. Oo nga, sa unang punto sa bersyong ito, binaligtad lahat kaya naiba pati na yung buong kahulugan ng jingle. Sa halip na siya ang magtatapos ng ating kahirapan, siya pa ang magnanakaw sa bersyong ito. Kumakamkam ng lupa at binanggit din dito yung proyekto niya patungkol sa basura. At patunay lamang na kapag narinig ito ng mga Pilipino ay mawawala ng hindi nila iboboto si Villar. Paano naman kaya nasabi ni Ocampo ang mga lyrics ng version niya? Habang malalim ang pinanghuhugutan nito. Baka naman naranasan niya, hindi naman niya gagawin yung kanta kung wala talaga siyang experience. Pahugot ha. Parang pag-ibig, kapag tayo umibig, dapat handain tayong masaktan. At pag nasaktan na tayo, matututo tayo, alam na natin yung susunod na gagawin natin. Parang yung kanta, nagkaroon ng experience si De Ocampo, kaya nakagawa siya ng ganong klaseng version. At alam na niya yung gagawin at mangyayari sa susunod. O sa madaling salita, natuto siya. Hugot! Nai-relate pa sa pag-ibig? Nakarelate siguro ang mga manonood. Nakarelate ba kayo? Baka may pinanghuhugutan. Sa pangalawang punto, gumamit kasi si De Ocampo ng concept words patungkol sa katauhan ni Villar. Si Villar ay sa pera lang may malasakit. Si
si Villar sa talino'y mahirap ang magtatapos ng ating kabuhayan. Ang mga lyrics na ito ay patunay din na iniinsulto ang katauhan ni Villar, maging ang kanyang mga intelektual o sa madaling salita binibigyan niya ng dahilan ang mga Pilipino para maging negatibo ang pagtingin nila o maging tayo kay Villar. Kaya lumabas at binaligtad ang paniniwalang si Villar ang Mesiyas ng mga Pilipino. Ganito kasi yan, sa makatuwid, ang bersyong ito ni De Ocampo ay sadyang paninira kay Villar upang hindi paniwalaan at hindi iboto ng mga tao para hindi siya manalo at hindi Hashtag. maupo sa Senado sa Malacanang. Hashtag. At yan, i-welcome naman natin si Laika Laiko para sa pangatlong version ng kantang. Nakarinig ka na ba ng campaign na basura? Nabalitaan mo na ba ang C5 na kalsada? Yan ang tanong namin. Maniniwala ka ba sa amin? Ang sabi niya'y mapapag-aral ka niya, tutulungan daw tayong magkatrabaho at ang kanyang plano'y magkabahay tayo. Tuna nga bang galing ka sa hirap? Totoo bang ika'y may malasakit? Talaga bang may kakayahan at hindi lang nag-asawa ng mayaman? Tayo lamang ang magtatapos ng ating kahirapan. Aba, pangatlong version na itong kantang ito. Pero alam niyo ba na ito ang pinakamalapit sa original na jingle ni Villar? Kung sukatan lang ay yung konseptong napanatili. Ikaw ba, Christian, anong masasabi mo o ano sa tingin mo yung nakapaloob sa unang saknong ng pangatlong version? Para sa akin, ang unang saknong o unang linya ay literal at metaphorical na binabasura na agad ang bersyon ni Murillo ang buong kampanyang Tunay na Mahirap. Kasama dito yung nakarinig ka na ba ng campaign ng basura? Kumbaga nakapaloob dito yung basura, kung saan basura ang ikinakampanya ni Villar. Dahil, tsaka kasama dito yung C5 na pinasangkutan ni Villar na nabanggit natin kanina. At ikalawa, yung ikalawa at ikatlong saknong na puro tanong. Siguro para kay Murillo, kaya ginawa niya ito ng puro tanong kasi nandun yung dalawang elemento, yung pagdududa, tsaka yung hindi ka panipaniwala, nagdududa siya na kung mabibigyan ba tayo ni Villar ng bahay, trabaho, at papag-aral ba niya tayo. Kaya nandun yung ano. At yung title ng na jingle na ito, yung nakaligo ka na ba sa dagat ng basura, may ass. Ano ba yung naisip niyo dun sa title na yun? Sa pagkakaintindi ko naman sa may as na ito, no? Parang hindi pinaniniwalaan yung pakayag na ito ni Villar. Kaya pinalitan niya na. Kaya kayo, ano bang ibig sabihin o ano bang masasabi niyo sa tanong na may kakayahan ba si Villar o nag-asawa lang siya ng mayaman para umangat sa buhay? Ano sabi niyo? Sa ginawang version ni Murillo para sa naturang mga linya. Sa palagay ko, direkta itong ibinabalik sa tanong palagay sa original na mensahe na tanging dahilan kung bakit naging mayaman si Villar ay dahilan mo talaga sa kanyang asawa. Hindi naman natin ito maitatanggi. Pero, sinasabi dito na gumawa siya ng sariling kanilang pangalan. Pero alam natin na kaya siya naging mayaman ay dahil sa kanyang mayamang asawa. Ngunit kaiba rin yung sa ibang binagong version yung version ito ni Murillo, no? Sapagkat yung may malinaw na mensahe ng pag-aksyon, tanging ang version ito ang may pananawagan sa mamamayan na huwag iasa lahat kay Villar at sa kung sino mang politiko na tumatakbo para matapos ang kahirapan. Sapagkat sa version ito, ni Murillo tayo lamang ang magtatapos ng kahirapan. Gayon din, nais ni Murillo na kailangan may kapangyarihan din tayo mga mamamayan at hindi lang yung iilan yung
kumbaga yung mga nagmamayari, hindi lang yung iilan, hindi lang yung mataas. Gusto niya tayo mamamayan ang may hawak. At dagdag ko lang, kung bubusisiing maigi yung version ang versyong ito ay nagpamalas ng mga satirika bagamat nakatuon pa rin kay Villar. Maaari ding magsilbing paglulugar sa ibang politiko at kandidato. Nangangahulugan ito na ang kantang Naging Mahirap ay isang reklamasyon o muling pagtatanghal sa kapangyarihang pampolitika ng mamamayan, labas o dikta ng iilang kandidatong politiko. Pumunta naman ngayon tayo sa isa pang version na pinamagatang Gloria Macapagal Arroyo song. Sa version namang ito, hindi na si Villar yung pinatutungkulan dito, kundi yung nakaraang administrasyon ni Ginang Arroyo. Oo, napanood ko nga yan sa YouTube noong January 7, 2010. Ang ginamit pang ang pangalan ng nag-post dyan ay Gloria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Oo, tama ka dyan. At sa version namang ito, pinupukol kay Ginang Arroyo yung mga katiwalaang nagawa niya. Sabay-sabay nating pakinggan ang versyong ito para nakakantahin ng isang veteranong tendera sa palengke na si Rufina Tendera. Naligo na kami sa dagat ng basura, nagpasko na rin kami sa gitna ng kalsada. Yan ang sagot namin, tunay ka bang isa sa amin? Nalaman mo na bang mapag-aaral ka niya? Hindi niya tayo tutulungan para magkatrabaho at ang kanyang plano, kurakutin tayo. Si Gloria ang tunay na walang malasakit. Si Gloria ang tunay na kurakot. Si Gloria ang walang kakayahan na pauna rin ang ating bayan. Si Gloria Arroyo ang magpasimula ng ating kahirapan. Talaga nga namang nagpapakita din ito ng pagsagot dun sa mga tanong sa unang liriko ng original na version ng kanta. Exactly, kasi sa versyong ito talagang ipinapahayag yung mga paghihirap na naranasan ng mga Pilipino under ng administrasyong Arroyo. Walang pangakong nabanggit nga dito kundi puro yung mga konsekwensya ng maling pamamalakad ni Arroyo, pati yung pangungurakot niya. Kontrabida. Tingin ngayon kay Arroyo, no? Oo, kasi malinaw naman doon sa liriko ng kanta na sinabing si Arroyo ang tunay na walang malasakit. At si Arroyo daw ang magsisimula ng ating kahirapan. At para magbibigay pa nga ito ng babala sa atin na pag si Gloria ang naupo ulit na punong ministro ng ating bansa, talagang maghihirap tayong mga Pilipino. Nagkaroon man ng iba't ibang version ang jingle ni Villar, nasa tao pa rin ang desisyon. At sa bandang huli, ay sila pa rin ang husga, tayo pa rin ang husga. Sit down forum, we'll be right back. Now watch me whip, kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip. Watch me nay nay. Can you do it? Now watch me whip, kill it. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip. Watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nay nay. Solid talk, solid talk, solid talk. Don't do it for me. Now watch me whip, kill it. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip. Watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip. Watch me nay nay. Can you do it? Watch me. Muli po ay nagbabalik ang Sit Down Forum. Taray, chip tayo. Ako nagsalamin para mukhang matalino dahil pang matalino yata yung susunod natin pag-uusapan. Wala Walang talaga. Teka, asa mo si Joyce? Emergency yata. At tinawag na kalikasan. Ayan nga siguro. At ayan para sa Kulang tayo. eto. Kaya mababawi ng limit.
At para sa ating pangalawang pag-uusapan, inanyayahan po namin ang isang retired professor na maalam pagdating sa usapan sa internet mula sa Bokbokova University, mga manunood, si Mrs. Barbara Morgan. Kamusta naman po kayo ngayon? Okay lang. Kayo ba? Okay naman kami. Ang pag-uusapan nga po pala natin ngayon ay tungkol sa technologies, particular na sa internet. Ayun. Oo nga. Halos ng mga tao ngayon ay gumagamit ng mga teknolohiya lalo pagdating sa internet. At iisa-isahin natin ang mga nakapagod dito. Tsaka marami na naman tayong mga tututunan with the help of Mrs. Morgan. Para sa mga hindi familiar sa web authoring, ang web authoring ay yung siyang nagsisilbing hand coding o pagsulat ng direktang HTML o yung hypertext markup language o yung sinatawag na universal language of World Wide Web. Bukod sa pamantayan ng disenyo at paglalatag ng pahina, sinasabi na namang gusto matuto ng web authoring. Paano po ba nila sinasanay yung mga gusto matuto ng web authoring? Sa pagkakaalam ko, sa pamamagitan muna ng mga text editor para magkaroon ng sapat na pasensya at disiplina sa paggawa ng web page na siyang bubuo ng isang website. Oo, tama. Mrs. Morgan. Morgan? Dahil sa paniniwala na kapag sinanay ang mga estudyante sa ano ba yan, yung what you see is what you get na software program, baka umasa na lang sila at hindi maipasa yung prinsipyo ng web authoring na hindi ang paggamit lang ng nasabing software ang alam nila sa ganitong sitwasyon. Ang mga makikinabang lang dito ay ang mga korporasyong binuo ng software at yung mga estudyante maaari din naman maging programmer at kagaya mga guro, magiging guro kagaya po. May ilan din namang walang pakialam sa mga batayan ng disenyo at hindi na nila iniisip ang kanilang target audience. How about social media like FB, Blogger, Twitter, YouTube, MySpace? Ano ba talagang papel nito sa atin? Napakalaking bagay nito. Tingnan mo nga, ito ng Facebook sila. Nag-enjoy ako sa Twerk It Like Miley. Twerk It Like Paano po ba yung Twerk It Like Miley? Ganito yan, no? Twerk It Like Miley. Ayun! Palakpakan Si na Mrs. sila. Napakalaking bagay nito dahil nagkakaroon ng interaksyon lalo na sa mga target audience natin, mga online user. Naging madali rin ito na mag-connect sa mga relatives natin. Diba? At sa news, mabilis natin mabalitaan na yung nasusunod ko sa photo ba yan, kung may bagay ba, ganyan. Lalo na't mayroon na tayong live streaming online. Anywhere, basta may access sa internet, you're ready to go. Tama po kayo dyan, Mrs. Morgan, dahil kahit busy po tayo ngayon or kahit bukas, magiging updated pa rin po tayo. Tulad ng Daily Inquirer at ABS-CBN News, GMA News, mga pangyayari sa CONAS at CARPER, nakita natin ang karahasang nangyari sa kilos protesta laban sa CONAS at CARPER. Once again, thank you sa YouTube and Facebook. We may be updated pero iba pa rin yung yung nandun ka mismo lalo na sa mga kababayan natin nasa malayong lugar. Hindi mo completely mararamdaman yung emosyon na nararamdaman nila noong mga taong nandoon mismo sa pinangyayarihan nung protestang yun.
maituturing nga raw na kasabwat ng kamera ang Facebook. Kasi, ang mga tao ngayon, mas pinipili na nila na sa Facebook na lang nila ipadaan yung mga hinanaing at pinaninindigan nila. Bakit? Kasi nga naman, type lang, post, then share, then plus hassle-free siya. Hindi ka pa mapapagod, hindi ka mapapaos, and marami kang mamumulat na mata, pero alam natin na hindi ito sapat. Oo nga, pero ang mga taong nagpa-participate, nagre-rely na lang sa mga mababasa nila at makikisa na lang sila ng mabibigsa. Sabi ko nga kanina, iba pa rin talaga pag nandoon ka. Kasi pag nandoon ka, nang may pinaglalaban ka, yung may mas matibay yung rason mo. Pero marami pa rin namang distraction ng dulot ng social media. Pero responsibilidad natin lahat, kaya nga sabi nila, think before you click. Iba ang actual sa virtual. Iba rin ang nandoon ka sa nabasa at napanood mo lang. Ang social media dapat tignan bilang paraan ng mabilis na pagbibigay ng mahalagang impormasyon. So, since napag-usapan na natin ng Facebook, alam naman natin na fastest way ang FB for connecting with your relatives. Lalo na maraming mga bagyo na nararanasan ng ating bansa. Naging way ito para makamusta natin ang ating mga mahal sa buhay. Dahil nga sa mabilis na ang impormasyon ngayon, kaya marami yung tumatangkilik dito. Madami yung gumagamit dito. Pero, dahil marami na rin silang gumagamit dito, meron din mangilan-ilan or sabihin natin marami din nang-aabuso dito. Ayon nga sa nobullying.com, 7 out of 10 young people are victims of cyberbullying. And then, yung sa mga kabataan na yun, 75% sa kanila ang nagpe-Facebook. And then, 54% sa kanila ay nakaranas ng cyberbullying. Ganun siya kalala. And doon naman sa mga 54% ng mga kabataan na yun, ayun nga, na-experience nila yung cyberbullying. Facebook, Ask.fm, Twitter, yun yung mga social networking sites na kung saan marami yung naitala ng cyberbullying. Maikwento ko lang isang kababayan nga natin na OFW from Dubai ang nag-post sa social network nung kapanahunan ng Ondoy. Ang sabi niya dito, buti na lang I'm here in Dubai. Maybe so many sinners back there. So yeah, deserving what happened. Yung sa tono pa lang parang nakakatawa, di ba? Marami nga yung bumatikos dito. Kaya may iba pa nga, gine-edit yung pictures na ginagawa talaga ng meme. Ginagawa nilang meme yan. Ano ba talaga ang nangyari at bakit ganito ang response ng mga tao? Ang totoo kasi niyan, sinabi nung nag-post na ito na na-hack yung FB niya, na-rock bigla, no? Ayun. Kaya marami rin yung napahiya doon sa mga nag-comment ng masasama or yung gumawa ng mga pictures na kung ano-anong in-edit. Pero kapuri-puri din naman bakit ka mo? Kasi at the end, humingi din sila ng sorry doon sa Pero yung ibang mga politiko din, hindi rin sila nakaligtas sa mundo ng social media. Kung nabalitaan nyo last 2009, yung nangyari kay Representative Mikey Arroyo na may kumuha sa kanya na bumibili ng alak sa isang supermarket sa kalagitnaan ng Bagyong Ondoy. Pero itinanggi niya to dahil nasa camera daw siya nung araw na yon nung pinost yung picture. Pero nagtataka pa rin ang lahat dahil hindi naman alam kung nasaan siya nung kinabukasan ng September 27, 2009. Kung gano'n na lang din. Napakatagal. Joke lang. Kilala naman natin ang kanilang pamilya, diba? At hindi naman natin maitatanggi na sila ay mayaman. Kaya niya mag-utos ng tauhan niya para ibili siya ng alak.
Kaya nga malalaman lang ang katotohanan sa pagkausap mismo sa taong kumuha ng litrato. Dapat itong hindi paniwalaan agad dahil una, malabo yung mga picture na pinost, and then pangalawa, side view lang to, kaya hindi malaman kung si Arroyo nga ba talaga yung nasa picture. Maaaring kalukalik. Oo nga. Dahil dito gusto ni Mikey Arroyo na magkaroon ng regulation sa Facebook, gayon din sa ang ilang mga mambabatas upang itigil ang mga pang-aabuso, lalo na ang pagkalat sa pornography. Pero sa ano nga ng iba, hindi ito sapat para lagyan ng regulasyon ng FB dahil una, ang makikinabang sa mga anumang forma ng censorship ay hindi ang mamamayan, kundi yung mga mangilang-ilang tao lamang na may gustong itago sa publiko. Ikalawa dito, yung makakompromiso ang malayang daloy ng impormasyon sa media at ang pagdinig sa iba't ibang panig ng mga issue. Kaya dapat tayong mag-ingat. Karamihan sa mga kaibigan natin, kaibigan nyo, yung mga nag-share ng mga vlogs nila through FB, ganyan. Minsan sila rin yung gumagawa. Kaya kahit ganun, dapat maging mapili tayo sa mga taong nagpo-post dito at kung ano yung pinapost. Hindi lang tao, kundi yung mga link sites din sa FB. Mahalaga ang gampanin ng social media sa pagkalat ng mabilisang impormasyon, halimbawa sa politics, entertainment, sports, pero dapat alam natin na ang tamang paggamit ng ating kalendar ay may kalakip na mahalagang impormasyon. Ang susunod naman nating pag-uusapan ay ang mga bentahe or advantages of vlogging. Kahit sabihin pa nating limitado lang ang naabot ng internet sa Pilipinas, masasabi pa rin natin maraming advantages ang vlogging. Pero bago nga lahat, ipaliwanag muna natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng vlog or vlogging. Tama, at ipapaliwanag yan. Ang kasama rin natin ngayon na si Miss Barbara Morgan. Ma'am, thank you po sa opportunity and time na binigay mo para makasama ka po namin dito. Alam ko may talent talaga si Miss Morgan sa Para naman kanyang magising yung twerk mga like nanonood sa atin Miley. ngayon. Palakpakan muna natin. Paano ba talaga ang pag-twerk it like Miley? Ganito lang. Ayan, tayo mo siya. I'ma stack it up and I'm spending it all. When I throw it up, start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Tapos na. Ang galing. Dali pa, that's my baby. First question po, ma'am. Ano po ba talaga ang isang vlog or yung tinatawag na vlogging para po mas malinaw sa lahat ng mga nanonood ngayon? Medyo matanda na si Mrs. Mary. Pero dimple naman sa twerk it Ay, like siguro Miley. na. Yung vlog, simple lang. Ako, bakit ito natawag? Mga sinusulat ng mga tao, yung mga vlogger na either tungkol sa kanilang sarili or either sa paligid nila. Maraming mga vlog sites ngayon na gaya ng Blogspot at Tumblr. May Tumblr ako, follow nyo. Sure po. Ganun po pala yun. Wala po kasi akong vlog site kaya hindi ko po kayo mapafollow. Pero dahil alam ko na po, gagawa na rin ako. Pero lahat po ba ng tao ay pwedeng magkaroon o gumawa ng vlog? Or may requirements po ba o may pinipiling tao lamang ang pag-vlog? Walang pinipili ang vlog. Kahit sino pwedeng mag-vlog, pero dapat natin tandaan na ito ay may mga advantages at disadvantages. Ari sa ating sarili o kaya yun sa mga nakakasalungan natin sa araw-araw, lalo na sa ating ginagawa. Yun. So, pwede naman pala kahit sino gumawa ng vlog. And, Mrs. Morgan, paano naman po yung may mga arte sa katawan? Ayun. Pwede po kasi Oo naman, napakaraming widgets at plugins yung mapagpipilian. Mga things na pwedeng gamitin at saka para mas attractive yung vlog.
mo, parang other social media sites din. Mayroon din comment box, ang isang blog, at pwede rin namang siya makapag-chat sa kapwa ng vlogger. Ano po ba yung advantage and disadvantage ng vlog na sinasabi niyo kanina? Siyempre, unahin natin yung advantage. Yung advantage ng vlogging ay makapangyarihan, nararamdaman ng isang vlogger, nais mong palaganap ng makabuluhang informasyon. Halimbawa ng maraming lugar na yung sa Kamaynilaan na nagkalat ang mga basura, may ituturing na advantage ang vlogging. Tutulong ang isang vlogger sa paglilinis dito sa pamamagitan ng kanyang responsabling pagsusulat para kayatin yung mga kapwa niya vlogger na tumulong sa paglilinis dito. May ituturing din advantage yung yung patungkol sa iyong mga opinion tungkol sa issue ng ating lipunan. Pero may vlog din kung pansarili lang iniisip, walang kabulong bagay ang sinusulat. Oo, maaaring sabihin natin trick-trick lang, gano'n. Trick-trick lamang na ang mga iyon, hindi masasabing responsable ang pagsusulat kapag yung iba-vlog mo lang ay pag-aalis mo ng kuko, paglabas mo kasama yung kaibigan mo, boyfriend, tsaka girlfriend mo. Kayo ba may girlfriend at tsaka boyfriend? Wala po. Masaya ang buhay ko ngayon. Yung spot. Well, di naman talaga maiiwasan yung mga taong ganun, di ba? Mrs. Morgan, ano po ba yung mga disadvantage ng vlog? Susuring, mabuti, masasabing mayroong advantage at disadvantage ang vlogging na ano ba, kung pwede kang tumulong sa iyong pag-vlog, pwede ka rin manira ng iba pang vlogger o yung anumang institusyon. Nabanggit niyo naman po yung vlog ni Ella kanina. May tuturing po bang disadvantage yung ginawa niyang vlog post tungkol sa mga relief goods na nakuha niya sa loob ng DSWD na ilang taon na po yata yung nakaraan ay hindi pa naipamimigay sa mga nasalanta ng bagyo? May mga advantage at disadvantage na yung vlog ni Ella. Unahin natin yung advantage nito. Yung masasabing responsable nga daw yung pictures sa kanyang vlog dahil nagiging susi ito para mapakilos ang DSWD sa pagbibigay ng informasyon, pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo at binigyan ng katutulong. May mga disadvantage din naman yung masasabi din sa vlog ni Ella, yung dahil malinaw na hindi akma ang nakasulat sa larawang kanyang pinost, sabi niya nabubulok na daw yung mga relief goods, malinaw na, parang malinaw na na mga larawan ng may tumot, banig, tubig, mga kaldero, sabon, hand goods, na hindi malinaw kung kailan ang expiration date. Kung kayo po ang tatanungin, dapat po bang bigyan ng pauwi itong ginawa ni Ella? Oo naman, dapat yung bigyan puli si Ella dahil may ginawa, subalit dapat niya o lahat ng mga vlogger na tandaan ay bawat vlog ay may kaakibat na responsibilidad. Diba? Tulad ng sinabi niyo kanina sa umpisa, 24 million tao na ang nakakagamit ng internet na kung obserbahan ay napakalimitado ng naaabot. Diba? Ngunit lahat ng nakakakita natin sa nakikita natin sa internet, lalo na sa social media sites at mga vlogs ang pinagbabatayan ng lahat ng mga tao sa mga nangyayari. Kaya yung information galing mas mabilis pa ang information galing sa internet, diba? Kaysa sa traditional na media. At least, ngayon, alam na ng mga manonood kung paano nga ba ang proseso ng vlogging. In every vlog, there's a responsibility. Lagi naman yun eh. Meron din pong issue ngayon tungkol naman sa mga vlogger na kumikita. Ano naman pong masasabi o maipapayo sa amin o sa lahat ng mga vlogger na manonood naman? Maipapayo ko lang para sa mga hindi nakakaalam, vlogger and
money every time. He or she click the hyperlink of the advertisement sa kanyang mga vlog. Professional vloggers earn $10,000 per month based on 2006 survey. Ako, bakit mo tumatawa? Wala naman po. Medyo parang mapapansin ko po kasi Mrs. Morgan, sabihin na po natin kumita or kumikita yung isang vlogger. May masama po ba o ano po ba ang masama sa sa kumita sa pagbablog? If nowadays people needs money, lalo na po in times of minsan mababa yung sweldo, mataas yung mga bilihin, at sa ngayon po alam natin marami pa po yung mga walang trabaho. Walang masama sa pag gusto mong kumita ng pera, pero masama kapag ginamit mo ang pera sa panluloko. Pati sa vlogging may panluloko. Parang wala na talaga mapagkakatiwala ang tao sa panahon ngayon. Seryosong usapan to, ma'am. Ipaliwanag nyo nga po sa amin yung sinasabi nyong pagkita ng pera sa pamamagitan ng pag-vlogging o panluloko. Ipaliwanag natin yan sa mga maikling salita. Kapitalismo. Kapitalismo, mga paraan para kumita. Blogosphere, gano'ng mga paraan itong malinaw na tahasang panluloko sa mga online discourse. Blogosphere is a part of public domain. Bloggers must be responsible in giving information to the public. Ang mga advertisement ngayon ay mga click mo ito ang unang makikita. Ako, bakit ka tumatawa? Dahil na advertisement na lang po para Advertisement. May mga kumpanya rin hanggang magbayad ng sponsored post para maging positive ang feedback ng mga blog post sa kanila. Kaya niyo po ba? Kaya pa. Sa konteksto ng panluloko, invalid ang reason nila sa sumusunod ng sila sa mga advertisements pagdating ng mga advertisement. para po mas malinaw sa lahat Mrs. Morgan, ano po ba yung pinakaiba ng sponsored post doon sa binayaran ng isang periodista? Wala ko yan. Ito ng dalawa. Mrs. Morgan. Ang periodista ay bibigyan lamang ng topic at siya nang bahala para mangalap ng information. At yung sponsored post naman ay yung mga automatic na pagtanggap ng imposition ng mga kumpanyang hanggang magbayad ito. Ganun pala yun. Naliwanagan na tayo kung ano nga ba yung vlog or vlogging, proseso nito, epekto, at may mga advantages and disadvantages din pala ang vlogging. Pero, ma'am, ano po ba yung maipapayo niyo sa lahat ng mga nanonood ngayon, especially sa mga vloggers? May papayo ko lang sa lahat ng mga manonood at sa lahat ng mga vloggers. Lahat tayo pwede mag-vlog, ngunit isipin natin na may kalaking responsibilidad. Pero ang payo ko sa lahat, huwag lang sana natin gamitin ang pag-vlog para kumita ng pera. Sa halip gamitin natin ito para sa ikatulad ng ating ito. Alright, mag-move on naman tayo ngayon sa isa nating topic. Ito yung mga wastong paraan ng paggamit ng bagong teknolohiya. Bago ang lahat, alamin muna natin kung gaano na nga ba kalawak yung saklaw ng internet. Ayon sa pinakahuling tala ng internetlifestyles.com, umaabot na sa 34.5 million yung mga Pinoy na gumagamit ng internet. Ang lawak na rin ang saklaw na inaabot ng internet. Pero, umpisa pa lang yan. Kasi ngayon, limited pa lang yung may access sa internet. At patuloy pa yung lalago at mag-e-evolve. Patuloy na madadagdagan pa ang bilang ng mga taong gumagamit nito. At dahil na rin nga sa teknolohiyang gaya ng internet, ang swerte ng mga kabataan. Kasi noon,
hindi ganun kadali kumuha ng impormasyon. Pero ngayon, kahit nasa silid ka lang, nasa bahay, pwede kang kumuha ng impormasyon through the help of your internet at saka tablets, smartphones, computers, yon. So, kaya hindi na rin nakapagtataka ng mga kabataan na ay kabataan ng mundo dahil ang lawak, ang layo ng nararating nila sa pamamagitan ng internet. Tama. Ngunit sa paggamit ng mga bagong teknolohiya, ito ay maraming maaaring mangyari. Malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanilang mga balikat na kung hindi sila lubang maingat, ay maaari silang mailagay sa kapahamakan. Isang halimbawa niyan yung pagpo-post ng mga status o pagbablog sa iba't ibang social media networking sites. Ang tanong sa puntong ito, ano nga ba ang nagtutulak sa milyong-milyong Pilipino para gumawa ng isang sariling blog? Ayun. Ayon nga sa nabasa kong pag-aaral ng Technorati na State of the Blogosphere 2009, ang pangunahing dahilan daw ng pagbablog ng mga Pilipino ay yung gusto nila i-share yung mga experiences nila, and then gusto nilang magbigay ng impormasyon or gusto nilang i-express yung sarili nila through blogging. Pero hindi naman dapat vlog ng vlog. Dapat pinag-iisipan din ng isang vlogger yung ipopost na sa kanyang vlog. Sabi nga, di ba, kanina pa natin sinasabi na think before you click. Tama ka dyan kasi dapat munang maintindihan ng mga taong nagpa-vlog or lalo na yung mga kabataan natin na kung ano yung ilalagay nila sa internet, maaaring maka-epekto sa kanila yon sa hinaharap. And then, ang paglalagay ng litrato at pagsusulat ng mga iba't ibang bagay na inilalagay nga sa internet, tulad ng sabi ko kanina, ito ay malaking responsibilidad dahil ito ay nakaka-apekto doon sa pagkatao mismo nung nag-vlog and then doon sa pagkilala sa kanya. Ayon nga sa isang pag-aaral na ang kabuuan o karamihan sa mga vlogger ay yung mga edukadong tao tsaka yung may mga malalaking kita. Oo, tama din naman yun. Pero hindi naman ibig sabihin ito na lilimitahan na lang natin doon sa mga mayayaman at sa mga edukadong Pilipino yung pagbablog. Kasi para sa akin basta may pagnanais ang isang tao na mag-investiga. Ano man yung katiwalingan o iba pang forma ng kamalian sa paligid niya, dapat lang na siya ay magmasid at magtanong. At pagkatapos niya mangalap ng mga mahahalagang impormasyon, dapat lang na i-vlog niya ito para na rin sa kapakanan ng nakararaming Pilipino. Para rin sa isang vlogger, kailangan kasi ang iba yung pag-iingat sa pagsusuri ng realidad. Lalo na ginagamit na ng iba pang forma ng media ang impormasyon na ibinabahagi niya sa publiko. At hindi sapat na sabihin ng isang vlogger na nagsusulat lang siya para sa kanyang sarili dahil sabi mo nga Wallace kanina, hindi lang iilang kaibigan ang maaaring makabasa nito, kundi sabihin na natin pwede itong mabasa ng buong mundo. Dahil sa mga search engine gaya ng Google at social media gaya ng Facebook, madali kang mahanap ang vlog ng isang individual. Tama. At sa konteksto ng pag-iingat, lubhang kailangan ng talagang responsibilidad. May karapatan mang mag-vlog ang isang tao, pero dapat hindi natin ito inaabuso. Kasi magiging makabulan ng ating pag-vlog at nakaka-contribute ito sa diskurso ng nangyayari sa lipunan kung responsable natin gagampanan yung proseso ng vlogging. Sana naman sa ating manonood dyan, in case na may na-miss kayo sa aming mga napag-usapan, just type sa aming Twitter account, nandun lahat yun. That's www.twitter.officialstforum.com. And for our Facebook account naman, maaari nyo i-type lamang ang pangalan ng aming programa, Official Sit down. Sit Down Forum.
At magkita muli tayo sa susunod na linggo, pagpatak ng alas 4 ng hapon. Ating pag-uusapan ang mga napapanahong issue ng ating lipunan. Muli, ako si Christian De Jesus. Ako naman si John Wallace. Okay. At ako naman si Miss Janelle Mendoza. Kasama rin po natin kanina si Miss Joyce Bautista na sa tingin ko ay nasa CR pa rin hanggang ngayon. Yan lamang po at ito ang Sit Down for Selfie daw, selfie. Sapa. Ayan, bye! Salamat po sa pagtuto.